Kung isa ka sa malaking porsyento ng poor population, malamang ay interesado ka na malaman kung paano makaahon sa hirap. O baka naman nasa kalagitnaan ka ng grind mo ngayon at naghahanap ka ng direction o guide kung paano mapadali ang iyong journey. O baka naman nasa middle class ka at natatakot ka na magkamali at maging biktima ng isa sa maraming financial mistakes. Kahit nasa estado ka man ng buhay mo ngayon, you're in the right place dahil sa videong ito sisilipin at i-analyze natin ang mga words of wisdom ni Warren Buffett na maaring makatulong sa iyo. Pero bago ang lahat, sino nga ba si Warren Buffett? Si Warren Buffett ay isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na investor. At sa ilang taon niya na pananatili sa industriya ng investment, marami na siyang nakitang mga taong yumaman at naghirap. At dahil kasama siya sa 1% ng taong successful, mayroon siyang unique na posisyon para malaman ang mga balakid na pumipigil sa tao para maging successful at financially free. Kaya kung gusto mong pabilang sa 1% na ito, samahan mo kong i-explore ang 7 balakid na pumipigil sa iyo sa pagyaman at paano ito may iwasan. Number 1, walang financial planning. Ayon kay Warren Buffett, ang paggawa ng isang financial plan ay isa sa pinakamahalagang step para ma-achieve mo ang iyong goals. Sa financial plan mo ilalagay ang iyong goal, kailan mo ito gustong ma-achieve at kung paano mo ito ma-achieve. Ang paglilista ng iyong mga pinagkukunan ng pera, mga pinagkakagasusan, mga financial assets at liabilities ay magbibigay sa iyo ng objective view sa iyong current state. Kapag nasa iyo ang lahat ng impormasyon na ito, mas madali nang makagawa ng strategies para ma-adjust mo ang iyong lifestyle. Kung paano mo mapoprotektahan ang iyong pag-aari at kung paano ka makakakuha ng mas madaming kapital. Si Buffett mismo ang patunay sa strategy na to. Siya ang nagplano ng kanyang magiging financial journey noong kanyang kabataan upang maging milyonaryo bago mag-30 at kahanga-hanga niya itong naabot. Ang regular na pag-check ng iyong financial state ay isang mahalagang step para makita mo kung gaano nakalayo ang narating mo at gaano pa kalayo ang lalakbayin mo. Number 2, hindi pagda-diversify ng investments. Ang isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit sumasablay ang mga investments ay ang hindi pagda-diversify nito. Malamang ay madalas mong naririnig ang advice na to, pero paano nga ba mag-diversify ng investments? Ang pinakasimpleng paliwanag dito ay isipin mo ay isa kang farmer at ang mga buto na pwede mong itanim ang iyong pera o puhunan. Bilang isang magsasaka, hindi mo naman itatanim lahat ng binhi mo sa isang lugar, di ba? Mas malaki ang tsansa na masira ang lahat ng iyong pananim kung nasa isang parte ng lupa lang sila. In short, mas malaki ang tsansa na masayang ang lahat ng iyong pera. Kaya ang magandang paraan para maiwasan ito ay ang pagtatanim sa iba't ibang parte ng lupa. Dahil dito, kahit masira o hindi lumago ang ibang binhi, mayroon ka pa ding aanihin mula sa ibang binhi na tinanim mo sa ibang lugar. Sa usapang investment, ang tawag sa concept na ito ay diversification. Kapag ininvest mo ang lahat sa iisang kumpanya lang o iisang uri ng business, ikaw ay nagtitake ng malaking risk. Kung ang kumpanya o sektor ng market na nag-invest ka ay dumanas ng crisis, maaring masayang ang lahat ng investment mo. Hindi mo gugustuhin na malugi ang buong investment mo dahil sa isang maling desisyon. Kaya ayon kay Warren Buffett, ang tamang gawin ay ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng investments. Pero hindi ibig sabihin nun ay lahat ng iyong investment ay magiging successful. Hindi lahat ng iyong itatanim ay magkakaroon ng bunga. Pero kapag diversify mo ang iyong investments, mababawasan ng risk na masayang ang lahat ng ito. Kung ang isa sa marami mong investment ay hindi successful, okay lang yun dahil mayroon ka pang inaasahang pera mula sa ibang mong investments. Kaya ang diversification ay nagbibigay ng safety net sa iyong investment portfolio. Ito ay parang isang insurance sa iyong pera. Hindi man ito paraan para makakuha ng pinakamalaking kita, ito naman ay ang pinaka-safe na paraan para mag-invest. Sabi nga nila, don't put all your eggs in one basket. Number 3, hindi pinag-iisipan ang mga ginagastos. Malamang ay naranasan mo na din na makakita ng isang bagay na gustong-gusto mong bilhin. Mapa-online shopping pa yan o sa mall. Sigurado ako na lahat tayo ay nakaranas na nito. Pero dito pumapasok ang kaalaman sa finances at ang kahalagahan ng thoughtful spending. At si Warren Buffett na isang master sa mundo ng finances ang pinakamagandang halimbawa nito. Kahit sa sobrang yaman ni Buffett na kaya niyang bumili ng bagong sasakyan kada linggo, hindi niya ito ginagawa. Ang gamit niyang sasakyan hanggang ngayon ay ang kanyang old model pa din na sasakyan. Pinapakita dito ni Buffett na hindi lahat ay tungkol kung gaano karami ang iyong pera. Ito ay tungkol sa kung paano mo pag-iisipan ang paggastos ng iyong pera. Hindi ko sinasabi na huwag kang gumastos ng kahit anumang luho. Ang pilosopiya lang na tinuturo nito ay dapat mong pag-isipin ang bawat desisyon sa buhay. Palagi mong itanong sa sarili mo, luho lang ba to o kailangan ko ba talaga? Ilang oras ko kailangan magtrabaho para ma-afford to?
Magagamit ko ba to ng pangmatagalan? At higit sa lahat, gusto ko pa din bang bilhin to kapag pinag-isipan ko to ng ilang araw? Ang process ng thinking na ito ay tumutulong na hiwalayin ang mga luho mula sa tunay na pangangailangan. Kapag na-adapt mo ang mindset na to, magkakaroon ng extra value ang bawat pisong kinikita mo. At kung interesado ka talaga na mapalago ang sarili mo ay mainam na mag-subscribe ka na sa ating channel para palagi kitang ma-update sa mga bagong upload na videos na maaaring makatulong sa financial journey mo. Number 4, hindi pagmamonitor ng mga ginagastos mo. Para mas madaling intindihin ang puntong ito, isipin mo naglalaro ka ng soccer. Nakatayo ka lang sa gitna, hindi mo alam kung ano na score ng team mo o ng kalaban. Hindi mo man lang alam kung nasa ng bola. Hindi ba mahirap maglaro kapag hindi mo alam ang nangyayari? Hindi mo man lang alam kung paano maka-score ng goal dahil hindi mo nga alam kahit rules man lang. Isipin mo ang bawat pisong ginagastos mo ay ang bola. Kung di mo alam kung saan napupunta ang pera mo, paano mo maaabot ang financial goals mo? Kaya mahalagang i-monitor o sundan kung saan nanggagaling ang pera mo at saan ito napupunta. Dahil kung ang pera mo ay hindi napupunta sa goal mo, edi paano ka makaka-score para maging successful? Mahalagang malaman at pag-aralan mo ang iyong cash flow para makagawa ka ng paraan kung paano lumago, mag-ipon at maiwasan ang mga financial challenges na pwede mong makaharap. Ma-apply mo din daw sa personal mong pera. Kung alam mo ang iyong spending habits, pwede mo itong i-adjust at alisin ang mga hindi kailangang gastos. Katulad ng pag-order ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Pwede mo naman iwasan ang pag-order ng pagkain sa labas at iba pang gastos na sa tingin mo ay hindi naman kailangan para mabuhay. Sa pamamagitan ng pagkilala o pag-identify ng iyong habits, maaari mong baguhin ang iyong mga desisyon na makapagpapalapit sa iyo sa iyong goals. Number 5, walang savings para sa emergencies. Isang malaking bagay na pwedeng makapagpahinto ng grind mo ay ang emergencies. Sabi nga nila, life is full of surprises. Mapabuti man yan o masama. May mga araw na boring at peaceful, pero may mga oras na darating ang mga hindi inaasahan. Maaring emergency sa ospital, pagkasira ng mga gamit sa bahay o biglang pagkawala ng trabaho. Kapag hindi ka handa, doble ang hirap na dadanasin mo. Kung wala man tayong control sa pangyayari, may control naman tayo sa kung paano tayo magre-react o kung ano ang pwede natin gawin bago pa man magkaroon ng emergency. Dito pumapasok ang konsepto ng emergency funds. Nagsisilbi itong safety net na pwedeng sumalo sa iyo kapag nagka-trouble. Ito'y tulad ng pagdadala ng payong kapag makulimlim. May tsansang di mo to kailanganin pero nakapagpanatag pa din ang loob kapag alam mong handa ka. Sa financial world, kailangan mo lagi ng emergency fund para hindi mo mabawasan ang iyong savings na dapat ilalaan mo para sa goals mo. O kung wala ka naman savings, may iwasan mo na mangutang kapag may emergencies. Number 6, pagsunod sa trends. Pagbili na kung ano ang meron ng iba. Marami sa atin ang naiinggit sa kung ano man ang meron ng iba. Makita mo pa yan sa TikTok o sa kapitbahay mo. Hindi talaga natin maiiwasan ang nature na yan, lalo na sa digital age na lahat ay nabobroadcast na. Pero dapat magkaroon pa rin tayo ng disiplina sa sarili. Hindi porket afford nila, afford mo na din. Minsan pa nga ay mangungutang pa para makasabay sa iba. Isa ito sa mga financial mistakes na common sa mga Pinoy. Hindi lahat ng may halaga sa iba ay may halaga na din sa'yo. Tandaan mo, magkakaiba tayong mga tao at magkakaiba ang bawat estado at pangangailangan natin. Sa halip na i-compare natin ang ating sarili sa iba, mas mainam na alamin mo ang iyong sariling personality at piliin mo ang mga bagay na tunay na makakapagpasaya sa'yo. Number 7, paggastos ng lagpas sa budget. Ayon kay Warren Buffett, ang isa sa pinakamalaking financial mistakes ng mga tao ay ang habitual overspending. Kapag gumagastos ka ng lagpas sa budget mo, malamang sa malamang ay kukulangin ka sa next na sahod mo. Kaya malaki ang tsansa na need mo na mangutang para lang makasabay sa gastusin. Kapag namumuhay ka sa labas ng iyong kakayahan, pwede mag-cause ito ng financial problems. Halimbawa kung ikaw ay regular na gumagamit ng credit card para sa mga bagay na hindi mo naman talaga kayang bayaran sa katapusan ng buwan, pwede mag-cause ito ng patong-patong na utang dahil sa mga interes. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay nagdudulot ng stress at kawalan ng seguridad sa iyong kinabukasan. Maaring maging mahirap ang pag-iipon para sa mga pangangailangan mo at pag-abot ng financial goals mo. Para maiwasan ito, mahalaga na magkaroon ka ng tamang pangunawa sa iyong kita at gastusin. Gumawa ka ng structured budget at sumunod dito. At hanggat makakaya, umiwas sa mga luho na makakabawas sa budget mo. Kung di pa rin talaga abot sa budget, maghanap ka ng bagong source of income para ma-match ang mga gastusin mo sa kinikita mo. But at the end of the day, kahit ilang videos pa ang panoorin mo kung paano yumaman, ay hindi pa rin ito mangyayari kung wala kang disiplina at drive para maabot mo ang financial goals mo.
Ang video lang na to ang isang paalala at tips na makakatulong sa iyo para mas madali mong maabot ang mga pangarap mo. Maraming salamat sa panonood ng video na to at huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mo pang makapanood ng kagaya nito. We'll see you in the next one. Peace!